Nakaranas ka na ba ng matinding kalungkutan dahil sa isang mabigat na sakuna? Yung tipong hindi mo malaman kung anong gagawin? At wala ka ng ibang magawa kundi ang humagulgol, magtanong at magsumbong sa Diyos? Laman ng libro ng Lamentations ang ganitong karanasan. Hindi man pinangalanan ang author nito, madamdamin namang naisulat sa librong ito ang hinagpis ng mga Israelites nang sakupin sila at wasakin ng mga taga-Babylon noong 586 na BC. Sa Hebrew language, ang unang salita sa librong ito ay Aika, na nagpapahayag ng matinding pagdadalamhati o sorrow. Panaghoy naman ang ginamit sa pag-translate nito sa Tagalog. Appropriate na pamagat ito kasi ang author nito ay naglalament dahil sa pagdurusang nararanasan ng kanyang bayan. Wasak ang bayan nila, matatagpuan ito sa chapter 2 verse 2. Tupok naman ng apoy ang temple na matatapuan naman sa chapter 2 verse 6 hanggang 7. At nakahandusay sa mga daanan ng mga biktima ng digmaan at karahasan matatagpuan sa chapter 2 tula 21. Habang ang karamihan sa kanila ay dinalang bihag sa ibang mga bansa matatagpuan sa kabanata 1 tula 3. Ang mga naiwan naman sa Israel ay nakaranas ng matinding paghihirap, nakaranas ng matinding tagutom na matatagpuan sa chapter 4, verse 4 hanggang 9. Ginawang mga alipin mababasa sa chapter 1, verse 5 at chapter 5, verse 5, at nabalot ng kalungkutan at dalamhati ang kanilang mga puso mababasa sa chapter 5, verse 15. Pero buong honesty na inamin sa librong ito na ang lahat ng nararanasan ng mga Israelites ay dahil sa kanilang mga kasalanan kay Lord. Sa gitna ng mga trahedyang ito, wagas pa rin ang pag-ibig ni Lord dahil ang awa niya ang nagbibigay ng panibagong pag-asa sa araw-araw. Sa bawat linya ng mga panaghoy sa librong ito, itinuturo ng Lamentations na kahit na napupuno ng mga katanungan ang puso ng tao sa gitna ng matinding paghihirap, dapat paring patuloy na umasa sa Diyos kasi siya ay tapat forever sa kanyang bayang pinili. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng Taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless.